Ito yung pauwi na kami ng Pilipinas from Singapore. Parang naipapaisip nga ako, parang ang bilis ng 9 days. Sobrang bilis nga ng araw pero mamimiss namin tong Singapore. So 1:30 PM pa naman yung flight namin. Umalis na kami sa hotel ng mga 10:30 AM. Alam nyo, na-appreciate ko yung mga building dito sa Singapore. Like, ang gaganda ng mga structure nila. Andi dito kasi halos lahat ng mga office ng mga business. Actually, yung Blooming International, dito rin talaga nagbabalak na mag-office. Sobrang happy ko dito sa mga anak ko dahil very behave sila. Lagi silang nakikinig, hindi sila makulit, hindi sila umiiyak sa flight. Parang nasanay na lang din sila sa airplane. Si Kendall gusto rin sumakay doon sa luggage na sinasakyan ni Kuya Brayden. Sabi ko na una si Kuya Brayden dyan, kaya hindi ka po pwede sumakay. Kaya inupo ko na lang siya dito sa luggage kasi para hindi siya mapagod. Sobrang saya nga ng trip na to kasi sobrang nag-enjoy talaga yung aking mga junakis. Pati mga adult, pati mama ko is nag-enjoy din sila. Ang mga anak ko pag nakakita talaga ng playground, ayaw na nilang umalis dyan. So buti na lang may mga kainan dito at dito na lang din kami kumain. Gusto ko rin kasi mag-ramen, so maraming choices ng food dito since dito lang din naman naglalaro sila Brayden. Itong ipodo, ito yung mga favorite namin nila Ate Weng, kaya nag-order na rin kami. You know naman, sobrang hilig ko talaga sa may mga soup, sa may mga noodles. Like, ang sarap na itong laksa nila dito sa Singapore. And also, itong tonkatsu na to, grabe, mapaparami ka talaga ng kain. Dito kasi sa may playground na to, may kainan, tas may bilihan din ng laruan. And since Sunday, sabi na ni Kuya Brayden, gusto daw niya bumili ng present. Sabi ko sa inyo, minimi ko talaga to si Kendall. Gustong gusto rin niya yung mga pasta, noodles, sarap na sarap siya dyan. Sabi ko sa kanila, kumain muna sila bago sila bumili ng toys. At ito na nga, excited na nga silang mamili. Hindi nila alam kung anong kukunin nila. Medyo na-miss ko na nga rin yung Philippines. Ako talaga gusto ko mag-travel sa iba't ibang bansa, pero ayokong tumira doon kasi iba din talaga yung culture. Talagang mamimiss mo talaga ang Pilipinas. Iba kasi ang saya sa Pilipinas. Very kikay talaga si Kendall. Ang kinuha niya yung mga nails, makeup kit. Si Kuya Brayden naman yung mga Nintendo, yung mga squishies pa rin talagang kinuha niya. Sobrang pagod ko dyan, puyat, kasi 5 AM pa lang nagising ako at hindi na ako nakabalik sa tulog. Nag-work na lang ako at nag-ready bago ako pumunta ng airport. Uminom lang muna ako dyan ng champagne and then kumain, tapos umidlip na ako. Buti nga nakaidlip ako kahit papaano. And then, syempre maulan ngayon sa Pilipinas. Nung pagka-landing namin, sobra yung turbulence, nakakaloka. Buti nga hindi na-delay yung flight namin eh. Nakalanding kami ng mga 5:30 PM. So, in-enjoy ko muna yung food ko. Because you need to. Because you need to put seatbelt on. Yes, especially if there's a turbulence. Ang dami ko pang videos, vlog na hindi na i-edit at na-voice over para sa inyo dahil sa sobrang busy ko rin. Sunod-sunod ang agenda ng babae. Anyway, ayan, nakauwi na kami at si Papa P may present din sa akin itong Whoop. Matagal na kasi siyang gumagamit yan and sabi niya gumamit na din daw ako. Pero kasi wala kasya talaga sa akin na band sa sobrang liit ng wrist ko. So maganda siya para ma-monitor mo yung health mo, heart rate at saka yung tulog. Sobrang happy nga nila na nakauwi na sila at may present sila. So umorder ako ng McDo kasi na-miss ko to at mag-order kayo ng ating detox.